Malayo pa po talaga sa kalingkingan, napakalayo po. Kasi baka, syempre, ang DIR nakabenta. Pero anyway, Kiray, sabi mo kanina, ang dami mong mga friends, di ba, na sa showbiz na sumusupport sa business mo. Yes. Sino na yung in-offer mo ito na i-try at meron bang mga... Last time po, sorry, nakasuko. Last time po, kasi nag-fitting ako kasama ng mga bridesmaid ko. Sila Ate Winwin Marquez, sila Cyril Manabat, sila Yen Santos, Enchong Lee. Ayan, binigyan ko sila ng mga products. Willing naman sila. Pag tropa mo talaga, tropa mo kasi talaga eh. Parang, syempre, hahanapin mo lang kung ano yung mga, wala pa silang ini-endorse kasi syempre breach of contract nila yun. Syempre, alam ko rin, artista ako. So kapag saka ang bait ng mga kaibigan ko libre. Ayan, si Christian Antolin, pinupromote yung products ko. So, etong video na to, paki-upload po, yung senyora na lang. Yun na lang talaga. Ewan ko ba, ang tapang niya. Talagang, feeling niya talagang kukunin ko siyang endorser. Di talaga. Pag tinatanong nga siya sa live ko, kasi nagbibenta ako ng coffee, di ba? So parang, magkano yung coffee mo? At saka, gusto ba ni senyora yung coffee mo? Sabi ko, baka nagkakape siya, pero sa kanal siya nagkakape. Joke lang. Hindi, sana marinig niya to. Sana, saka, sino ba siya para bayaran natin? Joke lang. So, totoong ibiyerno ka sa kanya? Hindi, natutuwa nga ako sa kanya. Pag inaasar niya ako, natatawa lang ako. Tapos binabalik ko naman sa kanya, nahihinis siya lalo. At saka well, ako kasi may nagmamahal sa akin. Eh siya pinipilit niya yung sarili niya kay Dominic, GGL. Nabit mo na ba yun? Eh tropa ko si Sue. Oh, bala ko dyan sa buhay mo. Nabit mo na ba si senyora? Hindi pa ako napupunta sa kanal. Hindi pa. Pero hindi naman ako napipigot sa kanya, natatawa ako. Actually, bata pa lang ako ha, going bulilit pag inaasar ako sa mga jokes na yung parang, ay pangit, ay tsaka, natatawa ako. Kaya yung mga nang-aasar sa akin, natatawa lang talaga ako. Ewan ko, hindi talaga ako pikuhin, bata pa lang ako. Or siguro talagang parang, pinalaki ako ng nanay ko na hindi ka masyadong maganda, so huwag ka masyadong mag-inarte. So, sinasabi ko rin sa mama ko, same, ikaw din naman. Kanina talaga bata. Ganun talaga. Diba? Parang, okay lang, ikaw din naman. Pero Sabi ng mama ko, hindi ka maganda, hindi ka okay lang, ikaw din. Pero sa lahat ng mga ibinasya yung Kiray, saan ka pinaka-na-hurt? Na-hurt? Parang wala nang ka-hurt-hurt. Ewan ko ba? Lahat na nasabi sa akin. Lahat na. Sobrang lahat na nasabi sa akin. Actually, may mga artist na ako nakikita. Na-hurt daw sila kapag family nila, no? Ako kahit pamilya ko, hindi na ako na-hurt. Sige, asarin nyo na yung mama ko. Asarin nyo na yan. Asarin nyo na yung papa ko. Sige, okay lang. So walang mga below the belt for you? Marami. O, ano mga... Maraming below the belt na parang may mga nagbubura, mga, ay, ang tangin namang pangit ka, mga ganun. Parang, like, okay lang talaga. Wala akong pakialam sa'yo. Sana masaya ka sa buhay mo. Yung gano'n, okay lang sa akin, pahala ka sa buhay mo. At least ako wala akong tinatapakang tao. Wala tayong sinasabihan ng gano'n. Kasi kapag yun binalik sa kanila, hindi nila alam yung pakiramdam. Iba ka hindi nila kayanin kasi sa akin sobrang sanay na ako, bata pa lang ako. Saka siguro po, na-train ako ni mama na kapag meron kang pinuntahang bagay, kahit saang lugar or anong bagay na gawin mo, isipin mo lagi pera. Kaya siguro kahit anong sabihin sa akin, hindi na ako na-hurt kasi parang pumunta ako dito sa pera. Kaya parang kahit anong sabihin, okay, basta may pera na lang ako. So hindi uso sa'yo? O kaya, basta may puntahan ako, sige, may pupuntahan ako, magkakapera ako dito. Kahit ano sabihin na magkakapera. Ganun, pinatapang talaga ako ng mama ko. Kasi doon ko sa kanya nakuha yung mukhang pera. Kaya thank you, mama. Oo, thank you so much. Nandili ko nga, Kiray, marami ka pang pangarap, marami ka pang gusto maabot. So, what's your dream for your products? Products ko, siguro po yun, maging stable, maging successful, mas dumami pa, and mas dumami po yung honest reviews kasi ang dami ko rin po talagang nakikita na natulungan ng products ko po. Kaya sana
dumami pa. And soon, sana po makapag out of, pangarap ko yung out of town po, yung pupunta ako sa mga baryo-baryo, tapos yung mga hindi na pupunta ng mga online shop, bibenta natin sila dyan. Tapos yung out of the country, of course, yung mga OFW natin. Gaya nga ng sabi ko kanina, naging OFW yung papa ko. Kaya alam ko yung struggle and ng pamilya na naiiwan. So, gusto ko pumunta rin sa iba't ibang bansa. Bigyan natin ng mas murang reseller package yung mga OFW para makabenta sila at mas lumaki po yung kita nila. Ayun. So right now, hindi pa siya nationwide? Nationwide po, pero kasi mas madalas online. So, di ba, mas madali po kapag, di ba, meron pa rin kasi yung mga bahay-bahay. Alam mo yun, yung mga tita, yung mga lola na nagtitinda-tinda, at hindi pa kaya yung online or walang cellphone sa mga probinsya. So, sana mapuntahan natin po yung mga ganun. Pero, nationwide and worldwide, meron naman na po. Meron na tayo sa Japan, sa US, sa Canada, sa Australia, sa Singapore, UAE, at marami pang iba, no? So, sino dream mo, Kiray? Kung may bibigyan ka ng... Tingnan mo, nakalimutan ko na yung upo ko, nakaganto na lang. Hindi ko man lang naalala yung sarili ko, kasi CEO pala ako. Kiray, kung may bibigyan ka ng patera whitening, sino sa mga celebrities natin? Sino sa tingin mong kailangan yan? Siguro sa online si Senyora. Kung hindi man pumuti yung puwet niya, sana pumuti yung budi niya. Sa kaibigan ko, si Christian Antolin. Kasi hindi siya masyadong makinis. So, Grabe, sorry, babe, I love you, I love you, babe, I love you, babe. Ayun, siya. Safe ako kasi tropa ko yung Christian Tapos yung Senyor, bahala siya buhay na. Last na lang, Kiray. Si Stephen, ano siya? Stefan. Stefan. Anong role niya dito sa company mo? Meron din ba siyang part? COO. Oo, siya. Actually, pag nakikita niyo po, kasi pag tinatanong, ano bang yan, gawa-gawa, may mga sarili siyang business. Tingnan mo, nagtago na siya. Umalis talaga siya. Oo, nahihiya talaga siya. Natatakotin siya. Kanina po pagkatapos niya kumain, sabi niya, labas na ako. Sobrang takot siya sa mga tao, hindi ko alam, sobrang magkaiba kami. But anyways, CEO siya. So, siya yung sa nag-aayos ng mga manpower, ganyan. Kasi hindi ko naman din kaya, at saka hindi ko din kaya pong isipin at i-handle. So, ako yung sa live, ayan, sa mga affiliates, sa mga, wala kaming endorser kasi hindi ko pa kaya magbayad. Sa mga promotion, siya sa mga tao, sa mga padala, ganyan. Sa office. So, ano nyo? Sharing ba? Half? 50-50 Hindi po, akin lang po talaga itong business. Meron siyang sariling business, tinutulungan niya lang talaga. So, hindi siya sumusweldo sa'yo? Wow! Bibigay ko na nga yung sarili ko sa sweldo. Wow! Ang tapang! Ang tapang naman ng tao na yan. Kala mo 5'9". Alam mo yung model na dalawa, ay alam mo ganyan siya. Tingnan mo, itaas yung paa, hindi na nakita yung paa, di ba? Anyways, wala po siya sa. Wala siya. So, talaga tumutulong siya, pro bono? Kasi sa business na rin naman niya, pinagpo-promote din naman ako. Pero yung iba niya kasi business na paupahan, hindi mo kailangan i-promote yun. Pero yung mga computer shop niya, dati yung pabango niya, ako naman yun, libre naman yun. So, libre din siya. So, paano pag naging Vice mag-asawa? versa lang. Pag naging mag-asawa na kayo, syempre magiging conjugal yung mga properties. Okay lang naman. Wala naman yun sa akin. Mas ako po yung maglolo ko, legit. Totoo, promise. Sa pagkakakilala ng mga tao, sa mga totoong mga nakakakilala sa amin ng jowa ko, ay nako, lagi nila sinasabi, te, ikaw yung maglolo ko, hindi si Kuya Tepan. Totoo yan. Hindi naman ako masama, pero ganun kabait yung boyfriend ko. Hindi ko nga alam, may ganun pala. Pero totoo, hiniling ko yan kay Lord. Sana makahanap ako ng magaya ng papa ko. Nakahanap talaga. So, secured ka na lahat ng mga properties mo, lahat ng kung meron ka, isi-share mo sa kanya. Sa aming dalawa po, siya yung nakakapag-save ng money. Ako hindi ko kaya. Hindi talaga.
Ako si Billy, si ganito, si ano. Nagugulit ko na siya, mahilig ako kasi manlibre. Ay, mga kaibigan ko, sige, punta tayo. So, pag-uwi ko, wala na akong pera. So, siya talaga yung talagang pinagkakatiwalaan ko sa pera. Tapos kapag pag inanap mo pa yung pera, nakakatawa. More than pa yung ibibigay niya. Kasi parang, asan yung ano ko na ganito? Never kami nag-away sa pera. And ayun yung pinaka-ayoko mangyari sa lahat. Ibang usapan yun kapag pera na yung pinag-awayan namin. Pero as far as I'm concerned, sa 6 years namin, never kami nag-away talaga sa pera. Hindi talaga. Ikaw na ang beauty queen.